Nung unang gamit ko ng Toyota Raze, napatanong agad ako kung bakit sobrang lakas ng vibration. Yung vibration na akala ko sa engine bay lang pero hindi ko maiwasang hindi maramdaman dahil mismong sa loob ng cabin nagpe-penetrate yung sinasabi natin na vibration. And then I did a little research and ito yung nalaman ko. So, bakit nga ba sobra ang vibration ni Toyota Raze? So yung sagot dyan is mas malakas daw yung vibration ni Raze kaysa sa ibang 4 cylinders dahil uneven yung number of cylinders niya. Ibig sabihin, sa 3 cylinders na meron si Toyota Raze, isang piston lang nagmo-move at a time. Kaya nagiging mas malakas yung vibration. So, hindi naman ibig sabihin nun guys na wala na siyang pros or advantages, no? So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung advantages ng isang 3-cylinder engine na katulad ni Toyota Raze. Okay, so unang pro niya guys is dahil nga low manufacturing cost ang 3-cylinder engine ay maibebenta nila yon sa mas murang halaga. So makikita natin yan sa sa SRP ni Toyota Raze dito sa Philippines, ano, yung E-variant, yung manual transmission, yung base model nila, sells for only 751,000, which is okay na siya actually for a mini SUV na may mataas na ground clearance. Next pro is less friction, less weight, means lesser fuel or ibig sabihin much better fuel economy, di ba? May mga sample tayo dito na nagpapakita na yung iba nakakuha ng 16 kilometers per liter and then dito nga is 20.3 kilometers per liter. So syempre iba't ibang road conditions, iba't ibang driving style yung nakaka-contribute dyan, pero just goes to show na si Toyota Raze is more fuel efficient. Next is yung cheaper PMS and maintenance costs. So, syempre, iba't ibang kasa will have maybe different quotes regarding this one. Pero, in general, we can say that yung Toyota Raze has a cheaper maintenance cost. And then, last sa kanyang pro is smaller engine equals bigger cabin. So, makikita nyo yan guys sa kanyang front passenger and driver seats, maluwag naman. Sa likod, okay, so meron siyang decent legroom, headroom, and boot space. As compared dun sa kapag tiningnan mo lang siya sa labas, makikita mo na maakalain mo na parang medyo masikip sa loob, pero actually sakto lang, no? Maluwag din. Okay, so those are, shall we say, the pros of having a 3-cylinder engine. So ano naman yung mga cons? Syempre sa tulad ng video na pinakita ko sa inyo kanina, syempre yun nga yung noise and engine vibration. Typical naman siya talaga actually guys sa mga 3-cylinder na engines, no? So sluggish siya at low RPMs and then rough idling. Ibig sabihin kapag yung nakatigil ka, mararamdaman mo yung vibration talaga rough. Okay, so ma-vibrate talaga si Toyota Raze. So, yan guys ay may disclaimer tayo, no? Yung Toyota Raze na pinapakita ko sa inyo ay 10,000 kilometers pa lang. So, ibig sabihin, batang-bata pa. Okay? So, yan ay kinakasa maintained, regular PMS yan. So, hindi natin masasabi na pinapabayaan. And lastly, hindi siya subjected to harsh driving conditions. Ibig sabihin, talagang chill lang yung pagdadrive ko dyan, no? Hindi ko yan yung sabihin natin na pinapwersa. So, yan. Now, ang tanong is, sulit ba talaga ang Toyota in general? So, one quick search sa internet will give you, kapag tinype nyo is most reliable car brand in the world, talagang umuuna si Toyota based yan sa mga consumer reports, no? So, in my honest opinion, sabi ko nga sa inyo, hindi man siya ganun karaming features, no, si Toyota as compared sa competition sa segment na ito. Masasabi ko na ang binabayaran natin dito is yung reliability. And I can attest to that kasi dati meron talaga kaming Toyota. It's a 1992 Corolla. And alam nyo yun, yung parang kahit na bulok na nga yung body,
yung makina talagang never kang ipapahiya. Yan yung masasabi ko about kay Toyota guys, no? So sa kabila ng kakulangan ng features niya, yan yung strength niya, yung reliability. Sinasabi nila, Toyota is Toyota, no? So reliability, check. Lower parts cost, check. And parts availability, check. Sabi nga nila, kahit saan ka raw magpunta sa Pilipinas, kapag Toyota yung sasakyan mo at kinailangan mo ng parts, hindi ka mamomroblema. Ayun. Pero yun nga, sa kabilang banda, feature-wise, it falls short of its competitors. So, nandyan na ngayon guys yung mas mararaming features na sasakyan tulad ni MG ZS, si Geely, and then yung pinakabago ngayon si Kia Sonet, no? So yan yung isa sa mga na-review natin sa mga nauna nating videos. Pero just to tell you guys as a verdict, no, si Toyota Race in itself is not a bad car. It's actually a good looking one for that matter. And at the same time guys, sabi ko nga sa inyo, reliability, yun yung talagang binabayaran nyo kay Toyota. Okay, so hindi man siya ganun ka-rich sa features, yan yung isang bagay na pwede nyo panghawakan pagka meron kayong Toyota. I-add nyo pa dyan yung, shall we say, yung resale value, no? So pag tumingin kayo sa marketplace, ang Toyota is one of the, kahit mga lumang Toyota na, talagang mataas pa rin yung resale value. So yun guys, thank you for watching this video and I hope may mga natutunan kayo. And if you like this video, please click the like button and pwede kayo mag-subscribe guys and hit nyo yung notification bell para mas updated kayo sa mga new videos natin. Thank you and have a great day. Bye!